Alas 9:30 ng umaga sa Longview, Washington, inaresto ng pulisya ang isang lalaki dahil sa issue ng plaka ng sasakyan. Ay, ako si Sergeant Trino, Longview Police. Napansin mo bang naka-audio at video recording ka? What? Sige. Ako si Sergeant Chris Trevino ng Longview Police. Ha? Naka-record ang audio at video ng usapan natin. Naintindihan mo ba yon? Kinilala ng pulisya ang lalaking ito bilang si Alexander Lee Rogers, 51 na kamakailan lang pinalaya mula sa kulungan matapos magsilbi ng sentensya sa pag-atake gamit ang machete na nag-iwan ng 2 sugatan. Tandaan nito mamaya, sa ngayon pinatigil ng pulis si Alexander dahil hindi tugma ang rehistro ng sasakyan niya. Sige. Ano bang ginagawa ko? Yung sasakyan nakabababa mo lang, sa'yo ba yon? Sa totoo lang, kay Monkel yun at ipaparehistro pa lang. Oh. Hindi yun nakaw. Oo. Medyo binabantayan ko ang pulso ko, kaya ibig kong sabihin, Anong pangalan mo? ang pangalan ko ay Alexander. Alexander. Napalitan mo na ba ang plaka niyan? Pinalitan ng plaka? Oh. Sige, ganito kasi yon. Yung isa pang plaka na nasa likod ay nasa passenger side talaga kasi yung plaka na nakakabit ngayon sa likod ay nakarehistro sa akin at yung mga sticker ay galing sa VWI. Volkswagen at Bolt yan, BMW yan. Kaya hayaan mo akong tanggalin muna sila. Sige, balikan mo at ipatanggal. Kita tayo ulit sa kotse. Sige, oh. Nilapitan ng opisyal ang kotse ng pinaghihinalaan na ilang araw lang ang lumipas, magiging mitya ng isang investigasyon sa pagpatay. 3 di kasama ko. Di ako sure kung natanong ko na pwede mo bang minsan tingnan yung RO. Ibig kong sabihin, wala namang masama. Sinabi sa akin ng Department of Motor Vehicles na kung magpapalit ka ng sasakyan o kukuha ng ibang sasakyan, pwede mong gamitin yung magandang plaka na may mga tag sa sasakyan hanggang sa may rehistro mo ito. Plano ko na gawin yon bukas kaya gagawin ko at tatanggalin ko ang mga yon gaya ng sabi mo. Sige, gawin mo. Bawal ilipat ang plaka ng isang sasakyan gaya ng Chrysler papunta sa BMW. Sige, kahit na magta-transfer tayo ngayon o kung ano man. Sige, papasok na ako sa kotse, isasara ko ang pinto. Sige lang, tuloy mo. Steve, pwede mo bang tingnan ng rehistro dati? Malinaw yan, perfecto yan. William Boy, Adam Nora Edwards. Siyam 0083, dapat nasa BMW yan. Wala akong baril dito, walang armas. Sige, salamat. Inaaprobahan lang ako. Walang problema. Na-inspection ng kotse kamakailan, pinara ako. Tiningnan nila ang kotse at tiningnan din ako, wala akong warrant. Meron ba silang nakita? Mali ba ang plaka ng kotse nun? Ang totoo, yung plaka ng BMW ang nakakabit nun. Aha. Tinanong nila kung gaano ko nakatagal hawak yon. Sabi ko, 2 araw pa lang. Oo. Hindi, pero may babae sa... Sabi ng babae sa Department of Motor Vehicles, kasama ko raw ang mga plaka at pwede ko itong ilipat o kunin para sa susunod na sasakyan. na pinalitan mo sa pamamagitan ng... Yeah. Ang pamatusa. Ang sasakyan na ito. Plano ko talagang gawin yan. Oo. Wala akong ibig sabihing gulo o warranty. Walang problema. Tatlo, David. Ilalagay natin sila sa bag ng gamit. Kaya sa ngayon, wala kang lisensya para magmaneho. Sige, wala kang lisensya sa pagmamaneho at expired na ang sasakyan na to. Yung regular na plaka na talaga namang para sa Volkswagen. Oo. Hindi mo pwedeng palitan yan hanggat di ka pumupunta sa Land Transportation Office at pumayag sila. Ilipat sa BMW, ayos lang yun. 360 piso ang kailangan para doon. Ay, grabe. Paparating na ako. Umaga na. Mamimili muna ako bago suportahan ang paggawa nito. Ibig kong sabihin, wala akong masamang intensyon sa kahit ano. Walang problema. Ako ang isa. Salamat ha. Alis ka na, siguraduhin mong tanggalin yung mga plaka. Ayos? Siyempre. Sige, salamat. Pasensya na. Ayos lang yan, walang problema. Salamat ka, pinahahalagahan ko ito. Sige. Kailangan ko na lang tanggapin ito. Matapos ang 2.5 oras, rumesponde ang mga pulis sa bahay nang iulat ng residente na may medical alert alarm at 2 taong inatake. Anong nangyayari?
Ano yon? Siya ba ay clue? Hindi ko alam kung sino siya. Wala na siya. Nasa kotse ba siya? Hindi ko nakita ang part na yon. Matangkad siya. Siguro mga 6, gano'n. Puti. Buti. Mga unit na tumutugon, ang tanging impormasyon ko lang ay isang matangkad na puting suspect. May suot siyang sombrero, hindi alam ang direksyon. Nasa lugar na ako, papuntahin na ang medical dito, papasok na ako sa loob. Sige, tatawag na ako. Wala nang ibang tao dito sa loob. Oo, may 2 matatanda. Tapos, actually 3 pala. Isa ay nasa kama, nakasabit sa pulang plato, at tapos 2 pang matatanda. Pulis ng Longview. Oo, ayos lang. Wala na talaga siya. Nasaan na siya? Wala siya sa pick. Ako si Pisea. Pagpasok, nakita ng pulisya si Don Peters, 64 at bayaw niyang si Andrew Peters, 73 na parehong may saksak sa leeg, ayon sa ulat. Nalinis na ang natitirang bahagi ng gusali. May iba pang tao sa bahay, isang tao lang. Isang tao sa likod na kwarto. Hindi, mukhang wala siyang kinalaman. Nagsasalita ba siya? Ayaw ba ng lalaki sa Southwest? Ginagamot na siya ngayon, meron siyang sugat sa ulo. Ano ang sinasabi niya? Anong nangyari? Hindi siya kasali, seryoso ngayon. Kung mag-iingat ka, mag-ingat. Edwards. Ayon sa mga investigador, si Don ay idineklarang patay agad pagdating ng mga pulis, habang si Andrew ay dinala sa ospital sa kritikal na kondisyon, ngunit siya ay nakaligtas sa pag-atake. Sinabi na ang suspect ay naglalakad lang, kaya Naglalakad lang siya. sinasabi o ginawa ba niya? Sa tingin ko, oo. Sige, Ano yun? ikaw ba yung may tattoo sa leg? Oh. Yeah. Ganito ba ito? Sino ang gumawa nito sa'yo? Pinuntahan ng kapatid ko para malaman sino yung lalaki. Patay na ang kapatid mong babae. Yung tao natin. Morgan. Nilapitan ng mga investigador si Andrew ilang araw matapos siyang gumaling. Nang kinilala niya ang suspect bilang Alexander Rogers, ang parehong lalaki na inaresto ng pulisya dahil sa issue sa plaka ilang oras bago. May tao kang naglalakad, tama? Oo, sige, alam mo ba kung ano ang gustong gawin ni Torino? Wala akong ideya. Magsusuggest sana ako ng ibang unit. Mga atake. Gusto mong ikutan ng lugar. Oo, matangkad. 6 na puting lalaki. Yan lang ang alam ko ngayon. May sinabi pa ba siya tungkol sa suot niya? Parang nasa kwarto siya nung dumating ito tapos nasa labas naninigarilyo nung umalis. Medyo mahirap siyang intindihin. Kaya susubukan kong tingnan kung makakakuha pa tayo ng ibang klase ng paglalarawan sa kanya. Sige. Bahay ampunan ba ito para sa matatanda? Hindi ito isang bahay ampunan para sa matatanda. Ano ito? Isa itong daga. Inaalagaan niya siya. Dito ba nakatira yung umatake sa kanila? Nasaan siya? Bumisita siya? Kanino? Talaga, siguro hindi ko nakita lahat. Alam ko lang, nasa kwarto ako at gumagawa ng aplikasyon para sa kolehiyo. Tapos lumabas ako para mag-yosi. At pagkatapos kong magyosi, Kakausapin na kita. At pagkatapos lumad siya. Lumipad siya, tumakbo lang siya. Umalis siya. Sabi ko, tinanong ko siya kung anong nangyayari. Sabi niya, hindi ko alam. Naalala mo ba, nakamaong ba siya? Oh, siya. Heto ang sayo. Pwede kang manatili sa likod, pwede kang manatili sa likod. Sige. Ayos lang ba ang kapatid kong babae? Hindi ko kilala lahat dito. Sige, aalamin natin ang nangyari. Alam mo ba kung may bisita ang kapatid mo ngayon? Hindi. Pakisuyo, manatili muna kayo sa sasakyan. Sinusubukan pa naming alamin ang nangyari dahil kakadating lang namin. Sa pagkakaalam namin, iyon pa lang ang lumalabas. Alam mo ba kung sino posibleng gumawa nito? Hindi ko alam. Pwede po bang maupo muna kayo sa sasakyan? Kakausapin namin kayo mamaya. Pwede naman, sige. Meron ka bang... Alam mo ba kung saan siya nasaksak? Wala akong alam sa ngayon. Sa ngayon, nandun pa rin siya. Sige, may kapatid ka bang lalaki na kamag-anak niya dito? May kilala ka bang kamag-anak niya dito?
Sige, manatili ka lang dito, pakiusap. Kung maaari kayong umalis sa daan, baka pwedeng umatras kayo hanggang dito. Sa tingin ko, nasa loob siya. Sinusubukan kong mahuli ang suspect sa hostel. Saglit lang niya nakita. Sa ngayon, wala pang nakakaalam kung sino gumawa nito. Kailangan ba nating sabihin na, tayo nga? Na friendzone mo ba siya? Pinapalagyan ko na ng tape ngayon, lalagyan ko ng tape ang buong harapan. Hindi ko alam. Sa affidavit ng probable cause, tinabi ni Andrew sa pulisya na pinapasok ni Dawn si Alexander na dati na niyang inupahan bilang tagagawa ng bahay. Bago pa yon nang utusan ni Alexander si Andrew na ibigay sa kanya pera, ayon, sa ulat ng pulisya. Nang sinabi ni Andrew na wala siyang maibibigay, sinaksak umano ng suspect si Dawn hanggang mamatay at iniwang sugatan si Andrew. Napansin ni Andrew si Alexander na pumunta sa pasilyong tinutulugan ng ibang residente. Sinabi ni Andrew sa mga investigador na naniniwala siyang balak ng salarin na patayin din ang iba pang nasa bahay. Pinindot niya ang medical alert button sa pader ng sala at inabisuhan ang dispatcher bago tumakas ang suspect. Ang alarmang iyon ang nagpaalerto sa isa pang residente na tumawag sa siyam na isa-isa. May nakita ka bang lalaking tumatakbo mula sa lugar na ito? Wala. Sige, gaano ka nakatagal nandito sa labas? Simula nung dumating tayo? Talagang nag-aalala ako para sa mga kapitbahay ko. Sige, ang ibig ko lang sabihin may sasakyang nakalabas dito. Tingnan mo ang camera ko. Tingnan mo ang mga camera mo. Hindi ito masyadong nagpapakita. Wala akong alam dito. Tungkol saan ba ako dapat mag-alala? Sa loob ng huling kalahating oras? My kids? Ngayon mismo? Balik ka sa loob at tingnan ng mga camera. May hinahanap pa tayong suspect. Di ko alam kung may dala siyang armas. Mukhang dito siya lumabas. Ayon sa pulisya, may kapitbahay na nakakuha ng video ng suspect na umaalis at tugma ito sa description ng ibang saksi. Kahit siya yun, nandun. Nasa bahay na naman si tatay. Gusto kong makarating sa inyong punong hukuman. Ano ang meron kayong paglalarawan ng suspect? Meron akong gray na jacket dito, tinatayang 6 na talampakan ng taas, may suot na baseball cap. Ayan na. Sige. Kaya kailangan nating hanapin. Mga camera ang kailangan nating hanapin. 3, kopya ni David. Magandang track, puting lalaking kalbo, 6, 2 ang taas. Abang kamiseta at pantalon. HUHTA, tama ba? O HUHTA. Sa pangalan ng suspect at mga paglalarawan ng mga saksi, nakakuha ang mga investigador ng search warrant at natuklasan sa pamamagitan ng paggamit ng electronic benefits transfer card ni Alexander, mga surveillance camera at mga cellphone location ping na. Ayon sa ulat, huminto ang suspect para magpagas bago magtungo sa McDonald's sa Woodland, Washington, kung saan nahuli siya sa kamera na itinapon umano ang cellphone sa basurahan. Tinubukan ng mga investigador kausapin ang ibang nakatira sa bahay. Kausapin mo siya kahit saan. Kaya nalaman namin kilala mo raw ang taong ito. Sino ang gumawa nito? Hindi ikaw. Alam ang pangalan niya. Sabi nila, kilala mo raw ang taong ito. Kung sino siya, meron bang ideya sa isip mo na maring Di ko alam, di ko nakita yung tao. Nasa kama ako. sige, may bisita ka bang inaasahan ngayon? Nabanggit ba? Sa tingin ko wala naman. Ako na ang titingin. Wala siyang nakuha. Nandoon siya sa... Kahit si killer, hindi niya kaya gawin yon. May anak ka bang lalaki? Ano? May anak ka bang lalaki? May anak ba akong lalaki? Oh, Hindi. Alam ko na may 2 akong anak na babae. sige. Meron akong... isa.
Dalawang kapatid na lalaki na... Ako ang panganay sa aming tatlo. Bumisita ba ngayon ang mga kapatid mong lalaki? Oo, dumaan sila. Sinasabi ko na bago tayo pumunta rito, dumaan sila minsan. Siguro. Anong pangalan ng kuya mo? Ano? Anong pangalan ng kuya mo? Ano ang dalawa sa kanila? Oh. At, Patuloy akong tatawag. Saan siya nagtatrabaho? Hindi ko alam. Tingnan natin kung may makakahanap kay Pilman. Susubukan naming hanapin siya. Alam na ba natin kung nasaan siya? Tinanong ko siya habang palabas kami. Kung may bumisita raw, sabi niya, nandito raw ang mga kapatid niya kanina. Hindi niya masabi ang pangalan. Hanggang doon lang ang nakuha ko. Sabi niya, siya ang pinakamatanda. 3 magkakapatid na lalaki. May 2 siyang kapatid na lalaki at sa tingin ko dumalaw sila ngayon. Kaya, sana magiging maganda yon. Sabi ng lalaking buhay pa. Mga kapatid ng lalaking ito, pasensya na. Yung lalaking patuloy na nagsasabi. Isang detective yan? Ang taong gumawa nito. Oh, nakalimutan niya. Sa lahat ng pagbugso ng dugo mula sa ugat, dahil sa dami ng dugo, iminumungkahi kong tawagan ang Washington State Crime Lab para iproseso iyon. Ngayon, ang nakita ko lang sa loob ay isang pares ng gunting sa counter. Sa tingin ko, naitala na nila yon. Wala pa kaming ginawang paghalughog para tingnan kung may itinapon. Saan man siya, nakatingin kami sa kanya. Narecover ng investigador ang cellphone ni Alexander ngunit nawawala pa rin ang suspect hanggang maglabas ng nationwide warrant para sa kanyang aresto. 6 na araw matapos ang brutal na pag-atake, sinabi ng mga pulis sa Los Angeles, California na halos 1,000 milya ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen na natagpuan nila ang kotse ng suspect na iniwan sa isang parking lot. Yung itim na BMW na nakita natin kanina. 1 araw matapos ang linggong paghahanap, nahuli ang suspect. Si Alexander ay kinasuhan ng first-degree murder, attempted murder at felony harassment sa huling balita. Inaasahang babalik sa korte si Alexander, 51 ngayong taglamig.